Di ba? So, meron kang wrong motive. Di ba? Ang pinuntahan mo ay hindi party. Di ba? Kaya, ang pinuntahan mo ay tinatawag na fellowship. Kaya sabi rito, the church that thinks she's going to get in because she's got more numbers. Kasi attraction daw yung number. Marami na ba kayo dyan? Yun ang tanong. She's the best dressed crowd. Magaganda ba mga bihis dyan? She's got the biggest organization. Yan na ba ang pinakamalaking church? The biggest church in the city? And things like that, you'll miss it a million miles if you're depending on that. Hindi mo makikita ang tunay at totoong iglesia kapag ang hinahanap mo ay ganyan. Diba? It's a sweet, kind, reverent spirit to the Word of God, washed by the water of the Word, and the Word in you is a worship. It's a washing. Amen. The church needs a washing, a full gospel washing. That's right. Not just a part washing, but a full gospel washing, clean up, made new creatures in Christ Jesus. Talagang ilulublob ka, lilinisin ka, kukulkulin ka. Mga kapatid, para pong yung nanay namin, pag nagpaligo noon, talaga po, mga kapatid, suyang-suya ako. Para kaming ginagawang tawag dito, para kaming ginagawang ano ba yun, Brad, yung kinakain nyo? Kilawin. Binubuhusan kami ng suka. Yung paligo namin, may suka. Maamoy ko ngayon, kaya ayaw ko. Diba? Sabi ng nanay ko, hindi, ano yan, para hindi ka sipunin, para, ang bihira. May suka. Siguro na allergy na ako sa amoy ng suka, nung pagkabata. So, kinukulkul yun. Talaga, diba? Baklas yung mga balat mo talaga eh. So, makita natin, yun yung sinabi dito sa message, di ba, ang tunay daw na tinatawag na church need a washing, a full gospel washing, not just a part washing. Di ba, yung part washing, alam mo yun? Ganun-ganun lang yun pag sa gabi. Di ba? Pero talaga, kailan daw, lub-lub. Talaga, linis. Clean up and made a new creatures in Christ Jesus. Bakit? Ba't kailangan pang linisin, pastor? Kasi kung hindi ka lilinisin, anong kaibahan mo sa unbeliever? Sasabihin sa iyo ng unbeliever na tinatawag na may good moral values at may mga advocacy sila. Meron silang tinatawag na pledge. Diba? Allegiance to the fraternity or group or organization. Gagawa kami ng mabuti para sa aming community. Tatalunin ka nun, di ba? Kapag ang gawa mo ay sablay. Tatalunin ka nung tinatawag ng mga Lions Club. Tatalunin ka ng brotherhood ng mga tinatawag nating mason. Kung wala kang patotoo. Can you say amen? Sasabihin ng mason dito sa amin. Walang pinababaya ang brother. Matindi ang brotherhood dito sa amin. Life and death. Walang hiwalayan. Biruin mo, mga kapatid. So, bilang Kristiyano, bilang message believer, kailangan mahigitan natin ang katwiran nila. Sabi ng Bible, malibang mahigitan nyo ang katwiran ng mga pariseo, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Kaya, yun po, mga kapatid, nilublob. Jesus' bride is not a dirty bride. Diba? Payag ka ba yung tinatawag na bride mo o bride-to-be mo o bride mo ay dirty bride? Di ba? Nakagaya ni Joseph, nag-isip siya, teka, hindi pa naman kami nagsasama ni Mary, bakit buntis na? Sabi ni Joseph. Di ba? Matinong tao si Joseph. Naku, hihiwalayan ko to. Sabi ni Joseph. Masisira ang reputasyon ko. Nangusap ang anghel, sabi, Joseph, wag mong hiwalayan si Mary. Si Mary ay matino. Si Mary ay chaste virgin at siya ay nagdadalang salita. Wala siyang lalaking pinakisamahan, kundi siya ay nilimliman ng Espiritu Santo
upang isilang niya ang salita. Ay, ganun ba, Lord? Praise God, sabi ni Joseph. Anong sabi ni Mary nang sinabi ng Diyos kay Mary? Mary, ikaw ay magdadalang tao. At ang sanggol na iluluwal mo itatawaging Emmanuel o God with us. Anong sabi ni Mary? Be unto me, Lord, according to thy word. Dahil mapalad siya, di ba? Magdadala siya ng tinatawag na word, salita. So, ang bride in these last days, kinakailangan magdala ng salita. Sa denomination, mga kapatid, noon sa oneness, maliit pa to na Bible. Dahil doon, kailangan payabangan, yung malaki. Yung ganyan. Diba? Talagang i-display mo, nakaganon. Diba? Dahil sabi, magdadalang salita eh. Can you say amen? Kaya makita natin, mga kapatid, ang bride ay kinakailangan magdala ng salita. Hindi lang itong titik na salita, kundi yung content ng salita. Dali natin sa ating puso, sa ating buhay. Amen? Hindi tayo maging maruming bride. He will not have his dirty bride. A woman come up to get married, and she look like she come out of the pig pen out there. A man that's got a dignity about him will not marry her. Sabi ng Biblia, yung binatang mag-aasawa, tapos nang sila ay makasal, at nang sila ay magkakilala sa gabi na yon, at malaman niyang ang kanyang pakikisamahan ay unclean, di ba? Later, nalaman niya na siya ay may mga fornication sa kanyang life, that man have the rights to divorce that woman and marry another. Nasa Bible yan. Bakit? Merong uncleanliness na ginawa yung babae. Unclean living. Can you say amen? Meron siyang right na gawin niya yun. At hiwalayan yun kung nanaisin niya at mag-asawa ng bago. Oh, bakit mga tahimik kayo? Yun yung sinabi na mensahe. Can you say amen? Pero kung mahal mo ang isang babae sa panahon na ito, sinabi na rin niya sa iyo ang kanyang buhay at pagkatao, stay where you are. Huwag na kayong magpalit. Diba? Huwag na kayong maghanapan ng iba. So, in example ko lang yung tinatawag na uncleanliness. Pwede itong magresulta ng tinatawag na paghihiwalay. Can you say amen? Yun ang sinabi ng Biblia. Kaya ang bride, the bride is not a dirty bride. He will not have his dirty bride. A woman came up to get married, and she looked like she come out of the pig pen. Out there, a man that's got any dignity about him will not marry her. He'd make her clean herself up, and when the Church of Christ comes up to get married, thinks she's going in the bride with all the world tugging on unto her, Christ's bride won't be like that. No, sir. Okay? Ang nobya ni Kristo ay hindi ganon. Neither is the Church of Christ, of the Lord Jesus Christ. That church is not a rugged church either, with worn-out rags of denomination. She don't have to be a member of some great denomination. She has to be blood-washed, blood-bought. Not saying we belong to the biggest church, the biggest organization, or this, that, or the other. She's got to be pure, sanctified, holy, without spot or wrinkle by the blood of her Savior, Jesus Christ. Paano po natin yun i-manifest? Paano po natin pangawakan yun? She's got to be pure. Diba? Pag sinabing pure, puro. 100% ang kanyang faith sa fellowship na to. Hindi yung may duda siya, 10%, 90%. Accepted niya ang message. Kundi kinakailangan, 100%. Can you say amen? Na meron siyang paniniwala doon sa salita. Pure. Sanctified. Nalinis. Holy. Hindi huli. Holy, banal. Without spot.